Sa isang kamakailang panayam sa media, ang head coach ng Mavericks na si Jason Kidd ay nagsalita sa iba't ibang topics na may kaugnayan sa laro, sa kanyang karera at ang estado ng kanyang team patungo sa bagong season. Tulad sa ipinaliwanag ni Kidd, ang karagdagan ni Klay Thompson ay magbubukas ng isang buong bagong mundo ng mga pagkakataon para sa reigning Western Conference Champions. Ang pagiging Klay Thompson, ito ay madali, hindi namin gagawing mahirap ang bagay na ito. Talagang naniniwala kami na binibigyan niya kami ng isang bagay na hindi pa namin nararanasan, sabi ni Kidd sa pamamagitan ng Dallas Morning News. Isang player na hindi natatakot na gumawa ng shot, siya ay nasa mga championship na sitwasyon. Naiintindihan niya ang ibig sabihin nito. Naniniwala kami na bumubuo kami ng championship team. Ang pagiging veterano, ang kanyang karanasan, ang pagiging nasa malalaking laro at pagkatapos ay makapaglaro sa magkabilang dulo. Talagang naniniwala kami na makakagawa siya ng malaking shot at magsasaya, ngunit sasandal kami sa kanya dahil isa siya sa nanalo ng kampeonato. Kakailanganin namin ang kanyang payo at pamumuno sa buong paglalakbay na ito. Kasama man o wala si Klay Thompson, ang Mavericks ay magiging isa sa mga paborito na manalo sa West sa 2025. Noong nakaraang season sa unang full run kasama sina Luka Doncic at Kyrie Irving na magkasama, ang Mavericks ay lumampas sa inaasahan at nanalo ng 50 games sa regular season bago gumawa ng run patungo sa NBA Finals. Ang tambalang Luka at Irving ay gumana ng mahusay at naging epektibo sa ngayon at dinumina nila ang liga noong nakaraang season sa kanilang pinagsamang mga kasanayan sa opensa. Sa front court, ang mga players tulad ni Derek Lively II, Daniel Gafford at PJ Washington ay tumulong na palakasin ang depensa ng Dallas at binigyan sila ng kaunting resistance sa interior laban sa mga nangungunang big men ng liga. Ngayon, kasama si Klay Thompson, ang potensyal para sa tagumpay ay mas mataas kaysa dati para sa Mavericks. Matapos ang isang magulong season sa Warriors at mahirap na negosasyon sa kontrata, naisip ni Klay Thompson na pinakamahusay na maghanap ng bagong simula. At ito ang dahilan kung bakit siya pumirma sa Mavericks nitong nakaraang summer sa loob ng 3 taon sa halagang $50 million. Ginawa ni Kyrie Irving ang karamihan sa pagre-recruit, ngunit hindi na sila gaanong nahirapan pa dahil sa Vision Klay. Bilang isang 4-time champion, 5x All-Star at 2x All-NBA player, si Thompson ay nagdadala ng mahalagang karanasan sa championship sa Mavericks. Bilang career 41% shooting mula sa 3, dinadala din ni Thompson ang expert marksmanship sa roster na makakatulong na makagawa ng open sa floor at lumikha ng mas maraming pagkakataon para kina Kyrie at Luka. Ngunit hindi na sila gaanong nahirapan pa dahil sa vision ni Klay. Sa 34-year-old at nagmula sa 2 malalaking injury, marahil si Klay Thompson ay hindi parehong player tulad ng dati. Ngunit noong nakaraang season, mayroon pa rin siyang dissenting numero na may 17.9 points, 3.3 rebounds at 2.3 assists kada laro sa 43% shooting. Nag-average siya ng 29.7 minutes bawat laro. Sa kabila sa kanyang malinaw na decline, naniniwala pa rin ang Mavericks na si Klay ay maaaring maging huling piraso para sa kanila at hindi na magtatagal bago natin tiyak na ito makikita. Para sa isang team na nagmula sa loob ng 3 panalo na lamang para sa titulo, ilang buwan na ang nakararaan, ang karagdagan ni sa isa sa mga pinakamahusay na shooters kailanman ay tiyak na makakatulong sa tip sa mga laro sa kanilang pabor. Ang karagdagan sa isa sa mga pinakamahusay na shooters kailanman ay tiyak na makakatulong sa mga laro sa kanilang pabor. Ngunit maaaring hindi ganoon kadali ang mga bagay-bagay para sa Mavericks at kailangan nilang magtrabaho ng husto upang matiyak ang tuloy-tuloy na transition para kay Klay. Kung magiging maayos ang lahat, maaari itong magresulta sa unang kampyonato ng Mavericks mula pa man noong 2011. Anong masasabi niyo mga kaibigan? Sa ibang balita naman, nagkasundo sina Stephen Curry at LeBron James sa isang Instagram post nitong Huwebes na nagbahagi ng mga larawan ng duo kasama si Kevin Durant sa Paris Olympics na may caption na "Same team, winning team". Ang mga larawan na unang ibinahagi sa Instagram ay naipost din sa X account ni Curry. Si Stephen Curry ay naging Olympic gold medalist sa unang pagkakataon sa kanyang karera ngayong summer at ipinapaalam niya ito sa mundo. At ngayon, binago ng future Hall of Famer ang kanyang Instagram bio sa pamamagitan ng pagpapalit sa bahagi kung saan ang kanyang sinabi na siya ay isang guard ng Golden State Warriors ay napalitan ng mga salitang Olympic gold medalist. Bago magsimula ang anumang haka-haka,
si Curry ay under contract pa sa Warriors na may 2-year remaining. Sinabi niya sa maraming pagkakataon na nais niyang manatili sa tanging team ng NBA kung saan siya nakilala sa buong kanyang karera. Isa sa mga pagkakataong yon ay nangyari bago ang Olympics noong July sa isang panayam kay Mark J. Spears ng Unscape nang tanungin siya kung ayos lang ba ang makalaro kasama ang kahit sinong player habang posibleng tinatapos niya ang kanyang karera sa Golden State. Mahirap, di ba? Palagi kong sinasabi na gusto kong maging warrior habang buhay, sabi ni Curry. Sa yugtong ito ng aking karera, nararamdaman kong posible iyon at maaari ka pa ring maging mapagkumpetensya, hindi ito nangangahulugang garantisado na ang kampyonato. Hindi ito nangangahulugang panalo. Ang panalo ay palaging isang prioridad, ngunit syempre, kailangan mong maging magpakatotoo. Hindi ito nangangahulugang mangyayari ito kung mananatili ka sa iyong landas. Kailangan mong baguhin ang mga bagay at patuloy na muling isipin kung ano ang mukha ng pag-unlad sa kasalukuyang estado ng liga, kung nasaan ang ilan sa mga talentadong team ngayon. Isinasagawa ko ito ng unti-unti upang maging tapat. Sa tingin ko, iyon na lang ang tanging paraan na makakapagpanatili sa aking kaligayahan. Gayon din, nagpapahintulot ito na mag-enjoy sa pagiging ako habang naglalaro ako sa court. At patuloy akong gagawa ng mga desisyon na kung saan ito ang pinakamabuti para sa akin at sa aking karera sa huli pagdating sa imahinasyon. Gusto kong manalo, ilalagay natin ito sa ganitong paraan. Mahaba itong paliwanag para sabihin kung ito ay isang sitwasyon kung saan ikaw ay nasa ilalim at dahil lang gusto mong manatili roon, napakahirap tanggapin ang ganun. Pero sa tingin ko, hindi iyon ang magiging realidad. Malinaw na nais ni Curry na manatili sa Warriors hanggang sa katapusan ng kanyang karera, ngunit ayaw din niyang maipit sa ilalim ng standings habang ginagawa ito. At ang 4-time champion ay bagong nagmula pa sa kanyang kauna-unahang karanasan sa Olympic at inangkop ang kanyang Instagram account ng naaayon. Malayo siya sa pagiging pasahero sa isang team na nanalo ng gintong medalya dahil ang kanyang 3-point na sunod-sunod sa huling mga minuto laban sa France ay ang gumawa ng pagkakaiba sa championship game. Ito ang huling nawawalang piraso sa isa sa mga pinakamahusay na resume sa kasaysayan ng basketball at bahagi ng kanyang kasunod na pagdiriwang ay tila ang pag-update sa social media. Dahil sa ginawa nitong ni Curry mga kaibigan, hindi maiwasan ng mga fans ang magkagulo sa social media, na kung saan halos sa kanila ay sinabing Lakers ang bagsak ni Curry. Ano sa tingin nyo mga kaibigan? Ano ang gustong iparating ni Curry sa Warriors sa mga salitang ito? Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track.